Pinipigilan ka ba ng pagkabalisa mula sa pamumuhay sa buhay na dapat mong mabuhay? Nararamdaman mo ba na nakulong ka sa takot sa tuwing sinusubukan mong humakbang tungo sa pagtupad sa layunin ng Diyos sa iyong buhay? Ang mga negatibong damdaming ito ay palaging gagawing tila hindi maabot ang iyong mga pangarap at layunin ng Diyos. Gayunpaman, maaari mong ihinto ito. Hindi mo kailangang mabuhay sa pagdududa. Magtatapos na ang lahat. Ang video na ito ay nagtuturo sa iyo na isara ang takot magpakailanman at hawakan ang mga pagpapala ng Diyos para sa iyong buhay. Matututo ka ring lumakad ng may pananampalataya at tamasahin ang tagumpay. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Pagpalain ka ng Diyos. May magagandang plano ang Diyos para sa iyo. Ang kanyang mga iniisip para sa iyo ay mabuti at hindi masama, lakas ng loob at hindi takot, pagtitiwala at hindi pag-aalinlangan, at pananampalataya sa halip na pagkabalisa. Gayunpaman, matutupad mo lamang ang kalooban ng Diyos kapag wala na sa iyong buhay ang pag-aalala. Maaari mong palayain ang kawalang katiyakan na nararamdaman mo tungkol sa mga pangako ng Diyos. Sasara ng salita ng Diyos ang bawat pakiramdam ng kawalan ng tiwala sa iyong buhay. Naiisip mo ba ang paggising tuwing umaga ng may kapayapaan, tiwala sa iyong espiritu, at isang pakiramdam ng layunin na nagtutulak sa iyo pasulong? Posible bang magkaroon ito? Panatilihin bukas ang iyong puso upang matanggap ang mensaheng ito. Narito ang 10 makapangyarihang diskarte upang matulungan kang malampasan ang takot, pagdududa, at pagkabalisa. Numero 1. Ipanganak muli. Hangga't ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay isang bagong nilikha. Ang mga lumang bagay ay lumipas na at lahat ng bagay ay naging bago. Iyan ang sinasabi ng Biblia. Kapag isinuko mo ang iyong buhay kay Kristo, ito ay tulad ng pagpindot sa reset button. Biglang nag-iba ang lahat. Nakikita mo ang iyong sarili at ang mundo sa paligid mo sa isang bagong liwanag. Nagsisimula kang maunawaan na hindi ka lamang resulta ng pagkakataon, kundi isang anak ng Diyos na may layunin. Napagtanto mo na ikaw ay minamahal at pinahahalagahan ng higit sa iyong imahinasyon. Ang pagdadala sa Diyos sa iyong buhay ay may kasamang akses sa kapangyarihan na higit sa iyong lakas. Hindi mo na kailangang umasa lamang sa iyong sarili, ngunit maaari mong gamitin ang banal na kapangyarihan na nananahan sa loob mo. Ang kaalamang ito na kasama ng kaligtasan ay nagbibigay daan sa iyo na harapin ang mga hamon ng may tapang, alam na hindi ka nililimitahan ng iyong mga kakayahan. Sinasabi ng 2 Timothy 1:7, sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng Espiritu, hindi ng takot, kundi ng kapangyarihan at pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Bilang isang taong ipinanganak na muli, maaari mong angkinin ang pangakong ito at maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Tinutulungan ka ng katotohanan ito na madaig ang takot at pagkabalisa, pinupuno nito ang iyong puso ng kapayapaan. Isa sa mga pinakamahalagang benepisyo ng pagiging ipinanganak na muli ay ang pagkakaroon ng bagong kahulugan ng layunin at direksyon. Nagsisimula kang maunawaan na ang iyong buhay ay may kahulugan. Ang pamumuhay para sa Diyos ay pumuputol sa mga tanikala ng pagkabalisa. Sa lalong madaling panahon na pagtanto mo na nabubuhay ka para sa isang taong mas mataas kaysa sa iyong sarili. Nagkakaroon ka rin ng bagong pananaw sa buhay na nais ng Diyos na ipamuhay mo. Hindi mo na kailangang matakot sa mangyayari bukas dahil alam mong kontrolado ng iyong Ama ang lahat. Maaari kang umasa sa Kanya, alam na Siya ay may plano para sa iyong buhay at ang lahat ay gagana sa paraang gusto Niya. Pinanghahawakan mo ang salita ng Diyos upang labanan ang takot at punuin ang iyong buhay ng pag-asa at Kanyang mga pangako. Habang lumalago ang iyong pananampalataya sa Diyos, makakaranas ka ng iba't ibang hamon at pakikibaka. Gayunpaman, ang pagiging ipinanganak na muli ay nagbibigay sa iyo ng mga kinakailangang kasangkapan upang malampasan ang mga hadlang na ito. Matuto kang manalig sa lakas ng Diyos kaysa sa sarili mo at magtiwala sa Kanyang kabutihan at pagmamahal. Ang pagsuko sa Diyos ay nagdudulot ng malalim na pakiramdam ng kapayapaan at kagalakan. Ang kapayapaang ito ay hindi batay sa mga pangyayari kundi sa iyong kaugnayan sa Diyos.
Kahit na sa mga hamon, hindi ka natatakot dahil kasama mo ang Diyos. Kapag ginawa mo ang hakbang ng pananampalataya at tinanggap si Jesus sa iyong buhay, makikita mo ang isang makabuluhang pagbabago na positibong makakaapekto sa bawat bahagi ng iyong buhay. Makikita mo ang iyong sarili sa ibang antas sa itaas ng mga hamon ng buhay. Hindi ka na nag-aalala tungkol sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap dahil alam mo ang lawak ng pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Habang lumalago ang iyong pananampalataya, malalaman mo na ang pagiging ipinanganak na muli ay hindi lamang isang formalidad o isang paminsan-minsang kaganapan, ngunit isang hakbang patungo sa pag-unlad at pagbabago. Ang isa sa pinakamahalagang benepisyo ng pagiging ipinanganak na muli ay ang pakiramdam ng kalayaan na kaakibat nito. Hindi ka na binihag ng pag-aalinlangan at pagkabalisa, ngunit malaya kang mamuhay ayon sa gusto ng Diyos. Maaari mong maranasan ang kagalakan at katuparan ng pamumuhay na naayon sa plano ng Diyos. Bilang 2, pag-aralan ang mga salita ng Diyos. Kapag ang buhay ay dumarating na may kasamang mga hamon, madaling matabunan ng takot. Gayunpaman, bilang isang taong nakakaalam at naniniwala sa salita ng Diyos, mayroon kang mahalagang kasangkapan upang supilin ang mga negatibong emosyong ito. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia, mas mauunawaan mo ang katapatan ng Diyos at walang kondisyong pag-ibig para sa iyo. Sabi sa Isaiah 41:1, kaya't huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang maglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan kita. Aking aalalayan ka ng aking matuwid na kanang kamay. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay laging kasama natin at nasa ating likuran. Nagbabago ang mga bagay kapag ginawa mong prioridad ang pagmumuni-muni. Pinupuno ka ng mga banal na kasulatan ng pag-asa at pananampalataya at mas nagtitiwala ka sa Kanya. Matututuhan mo ang tungkol sa Kanyang awa at pag-ibig. Kapag nahaharap sa mga hamon, maaari kang magtiwala sa mga talatang ito upang pakalmahin ang iyong mga takot at pagdududa. Kapag nag-aalala ka o nagtatanim ng takot sa iyong puso, lumalabo ang iyong paningin mula sa pagtingin sa mga bagay ayon sa nararapat. Gayunpaman, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagbibigay liwanag sa iyong sitwasyon, na tumutulong sa iyong makita ang katapatan ng Diyos sa gitna ng mga hamon. Mauunawaan mo na ginagawa ng Diyos ang lahat para sa iyong ikabubuti, kahit na ang mga bagay ay tila magulo. Ang isa pang pribilehiyo ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay ang pagpapalago mo ng iyong kaugnayan sa Kanya sa tulong ng banal na Espiritu. Natututo ka tungkol sa Kanyang mga hangarin at mga plano para sa iyong buhay. Habang lumalago ka sa iyong relasyon sa Diyos, makikita mo na lumalago rin ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Mas umaasa ka sa Kanyang mga plano para sa iyo kaysa sa iyong kadalubhasaan. Makakaranas ka ng kapayapaan at tiwala sa iyong buhay. Kapag ang pagkabalisa ay dumating sa iyo, tumingin sa Diyos. Bumaling sa mga banal na kasulatan para sa kapanatagan at patnubay. Magnilay sa mga banal na kasulatan na direktang nagsasalita sa iyong sitwasyon at humingi ng tulong ng banal na Espiritu na inilalapat ang Kanyang mga katotohanan sa iyong buhay. Habang ginagawa mo ito, makikita mo na mas napupuno ka ng liwanag ng mga banal na kasulatan, mas kalmado sa harap ng mga hamon, at mas may tiwala sa sarili. Kapag mas hinahanap mo ang katotohanan sa salita ng Diyos, mas mauunawaan mo ang mga plano niya para sa iyo. Hindi lang siya nag-aalala tungkol sa kung ano ang iyong kasalukuyang pinagdadaanan, kundi kung ano ang iyong hinaharap. Alam niya ang wakas mula sa simula. Nagsusumikap siya para sa hinaharap na puno ng pag-asa at mga pangako para sa iyo. Kapag natamo mo ang liwanag ng katotohanan ito, makikita mo ang anumang humahadlang sa iyo bilang isang hakbang sa iyong maluwalhating tadhana. Mauunawaan mo na ang mga ito ay hindi panghabang buhay na mga hadlang kundi mga pagkakataon para sa pag-unlad at pagbabago. Sa kawalan ng katiyakan, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa iyong pananampalataya. Ito ay nagpapaalala sa iyo na siya ang may kontrol at ginagawa ang lahat para sa Kanyang kaluwalhatian sa iyong buhay. Kapag pinalago mo ang iyong buhay sa katotohanan ito, makikita mong mas matapang ka sa harap ng takot at pagkabalisa.
Bilang 3, purihin ang Diyos. Ang pagpupuri sa Diyos ay isang banal na misteryo na sumisira sa takot at pagkabalisa. Maaaring hindi mo maintindihan kung paano ito gumagana, ngunit ang resulta ay hindi maikakaila. Ang pagpupuri sa Diyos ay isang makapangyarihang paraan upang ibigay ang mga alalahanin sa iyong buhay sa Diyos at makahanap ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng pagtutuon sa Kanyang kadakilaan, kabutihan, at pagmamahal sa pamamagitan ng papuri, mapakalma mo ang iyong isipan kapag dumating ang mga pagsubok. Alam ni David ang misteryo sa likod ng pagpupuri sa Diyos sa problema. Sinasabi sa awit 34:1, "Ako'y magbubuni sa Panginoon sa lahat ng panahon, ang kanyang papuri ay laging nasa aking mga labi." Kapag sinasamba mo ang Diyos, hindi mo lang ipinapahayag ang iyong mga damdamin, kundi ginagamit din ang iyong pananampalataya. Pinipili mong husgahan ng tapat ang Diyos sa lahat ng sitwasyon. Nagtitiwala ka sa Kanya kahit na tila hindi sigurado ang mga bagay. Isa sa mga pinakamahalagang bagay tungkol sa pagpupuri sa Diyos ay nakakatulong ito sa iyo na matandaan na Siya ang namamahala sa mga gawain ng iyong buhay. Hindi siya natutulog o inaantok. Lagi Kanyang binabantayan at nagtatrabaho para sa iyo. Kapag pinupuri mo ang Diyos, nagpapasakop ka sa Kanyang soberanya at kapangyarihan. Ang papuri ay ang iyong sandata ng pagpapalaya kapag nahaharap ka sa takot, pagdududa, o pagkabalisa. Kumanta ng mga awit ng papuri, bigkasin ang mga awit, o magsalita lamang ng mga salita ng pagsamba sa Kanya. Habang ginagawa mo, lalakas ang iyong pananampalataya sa Kanya, at bawat hamon ay yuyuko sa harapan ng Kanyang presensya. Maaalala mo siya ang iyong bato, kanlungan, at tagapagligtas. Ang pagpupuri sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagkamit ng gusto mo. Ito ay tungkol sa paggalang sa Kanya para sa Kanyang katapatan. Ito ay tungkol sa pagkilala sa Kanyang kabutihan at awa, kahit na ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa iyong pinlano. Kapag pinupuri mo ang Diyos, hindi mo lang ibinababa ang Kanyang presensya para ayusin ang iyong mga issue, pinapakita mo ang Kanyang presensya. Ang papuri ay nagpapalakas ng iyong pagtitiwala sa Kanya. Ang pagpupuri sa Diyos ay maaaring maging isang makapangyarihang paraan upang makahanap ng kapayapaan at tagumpay sa mga mabagyong sitwasyon. Parang sinasabing, "Diyos, nagtitiwala ako sa iyo. May plano ka para sa akin. Alam kong ikaw ang may kontrol, at isinusuko ko sa iyo ang aking mga takot at pagdududa." Habang ginagawa mo, mararanasan mo ang kapangyarihan ng presensya ng Diyos sa iyong buhay. Bilang 4, magsalita ng mga salita ng pananampalataya. Kapag nahaharap sa mga negatibong damdaming ito, madaling maakit sa masasamang pag-isip at emosyon. Paano kung mababago mo ang kapangyarihan ng iyong mga salita sa pamamagitan ng pananampalataya upang makamit ang tagumpay laban sa takot, pagdududa, at pagkabalisa? Nang apihin ni Goliath ang mga Israelita, tumayo si David at sinabing, "Pumarito ka laban sa akin na may tabak at sibat, ngunit ako ay lumalaban sa iyo sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan sa lahat." Sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga salita ng pananampalataya, nagpakita siya ng pagtitiwala sa otoridad at kapangyarihan ng Diyos. Hindi niya hinayaang pumasok ang takot o pag-aalinlangan. Sa halip, nakatuon siya sa lakas at mga pangako ng Diyos. Maaari mong gawin ang parehong. Kapag nahaharap sa mga hamon, magsalita ng mga salita ng pananampalataya na nakatayong matatag sa salita ng Diyos. Ipahayag ang mga pangako at kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Sa Kawikaan 18:21, sinasabi ng Biblia, "Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila." Ang iyong mga salita ay may kapangyarihan na magdala ng buhay at positibo sa iyong sitwasyon. Kapag nagsasalita ka ng mga salita ng pananampalataya, inaanyayahan mo ang presensya ng Diyos at hinahangad ang Kanyang interbensyon. Ipinoposisyon mo ang iyong sarili para sa tagumpay kaysa sa pagkatalo. Ang pagsasalita ng mga salita ng pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa pagsasalita ng positibo. Ito ay tungkol sa pagsasalita ng katotohanan ng kasulatan. Ito ay tungkol sa pagpapahayag kung ano ang sinabi ng Diyos tungkol sa iyo at sa iyong sitwasyon.
Kapag ginawa mo ito, magkakaroon ka ng katapangan na harapin ang bawat negatibong emosyon. Kaya, ugaliing magsalita ng mga salita ng pananampalataya araw-araw. Ipahayag ang katotohanan ng Diyos sa iyong mga kalagayan at patahimikin ang bawat kasinungalingan ng kaaway habang lumalakad ka sa liwanag ng kanyang salita. Habang ginagawa mo ito, makikita mo na ang iyong pananampalataya ay lumalago, at ang mga bagay ay nagsisimulang mangyari ayon sa gusto mo. Kapag tinukso ka ng dyablo na magsalita ng mga salitang negatibo o pagdudahan ang kabutihan ng Diyos, piliin na magsalita ng mga salita ng pananampalataya. Ipahayag ang kanyang sinabi sa kanyang salita, at magtiwala sa kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Habang ginagawa mo, makikita mo na ang iyong mga salita ay nagiging mapagkukunan ng lakas at pampatibay loob para sa iyong sarili at sa iba. Lalago ka sa iyong espiritual na kapangyarihan at utos sa Diyos. Kaya simulan ang pagsasalita ng mga salita ng pananampalataya ngayon at tingnan kung paano gumagana ang Diyos sa iyong buhay. Numero 5, ay renew ang iyong isip. Kapag hinayaan mong mapuno ng pagdududa ang iyong puso, ito ay nagiging negatibong kaisipan. Gayunpaman, ang pag-renew ng iyong isip ay nakakatulong sa iyo na malampasan ang mga emosyong ito. Sa pamamagitan ng pagtuon sa katotohanan at mga pangako ng Diyos, maaari mong baguhin ang iyong pananaw at makahanap ng kapayapaan. Sinasabi ng Romans 12:2, huwag kayong umayon sa pattern ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating mga iniisip ay maaaring makaimpluwensya sa ating buhay. Kapag nire-renew natin ang ating isipan, hindi lang tayo nag-iba ng iniisip, kundi nagiging mas katulad ni Kristo. Mga minamahal, natural na mabigla kapag nahaharap sa mga hamon na sumasalungat sa salita ng Diyos. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagpapanibago ng iyong isip, matututo kang mag-isip ng mas malinaw at tumuon sa tulong ng Diyos. Maaari kang magtiwala sa Kanya na gagawin ang lahat para sa iyong ikabubuti, gaya ng lagi niyang ginagawa, kahit na tila hindi sigurado ang mga bagay. Ang pag-renew ng iyong isip ay hindi lamang tungkol sa positibong pag-isip. Ito ay tungkol sa pag-okupa sa iyong isipan ng liwanag ng salita ng Diyos, at hayaan ang Kanyang katotohanan na gabayan ang iyong mga iniisip at kilos. Habang ginagawa mo ito, makikita mong nawawala ang iyong mga takot at pag-aalinlangan na napalitan ng pagtitiwala at pagtitiwala sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapanibago ng iyong isip, lalago ka sa iyong paglalakad kasama ang Diyos at matututong hanapin Siya ng higit pa at umasa sa Kanyang pangunawa kaysa sa iyo. Habang ginagawa mo ito, makakaranas ka ng higit na kapayapaan, kagalakan, at kumpiyansa. Kapag natutukso kang mag-alala o matakot, subukang i-renew ang iyong isip sa mga kaisipang iyon sa pamamagitan ng pagtuon sa mga pangako ng Diyos. Basahin ang kasulatan at paalalahanan ang iyong sarili na ang Diyos ay kasama mo. Habang ginagawa mo ito, makikita mo na ang iyong mga iniisip ay nagiging mas positibo at ang iyong pananampalataya ay nagiging mas malakas. Maaari mo na kayong harapin ang mga hamon ng may kumpiyansa, alam na ang Diyos ay para sa iyo. Kapag binago mo ang iyong isipan, hindi mo lamang nadaraig ang takot, pag-aalinlangan, at pagkabalisa, natututo ka ring pasayahin ang Diyos at kumilos tulad ng ginawa ni Jesus sa panahon ng tukso. Natututo kang magkaroon ng pananampalataya sa Kanya, sumunod sa Kanya ng mabuti. Numero 6, sawayin ang dyablo. Kapag sumakit ang mga negatibong damdaming ito, ang pagsaway sa dyablo ay maaaring maging isang makapangyarihang paraan upang makamit ang tagumpay. Ang ating pakikibaka ay hindi lamang laban sa mga tao o mga pangyayari, ngunit laban sa madilim na mga puwersang espiritual. Kapag sinaway mo ang dyablo, lumalaban ka sa kanyang mga pag-atake sa iyong isip at ibinalik ang otoridad ng Diyos sa iyong buhay. Sa Santiago 4:7, sinasabi ng Biblia, kung gayon, pasakop kayo sa Diyos. Labanan niyo ang dyablo at tatakas siya sa inyo. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na maaari nating madaig ang pagkabalisa kapag tayo ay nagpapasakop sa Diyos at lumalaban sa dyablo. Huwag mabigla kapag nahaharap sa mga hamon.
Mayroon kang kapangyarihang alisin ang nagniningas na sibat ng kalaban. Maaari mong labanan ang dyablo at panoorin siyang tumakas. Hindi mo kailangang mabuhay sa pagkaalipin ng takot. Kapag tinanggap mo ang hamon na sawayin si Satanas, ipinapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at may kapangyarihan siya sa bawat sitwasyon. Pinatutunayan mo na ang katotohanan ng Diyos ay mas dakila kaysa sa anumang kasinungalingan o panlilinlang. Ang pagsaway sa dyablo ay hindi tungkol sa pakikipaglaban sa kanya gamit ang iyong lakas. Ito ay tungkol sa paninindigan at pagsasalita mula sa iyong kaalaman sa salita ng Diyos. Parang sinasabing, hindi ako susuko sa takot at pagdududa. Naninindigan ako sa katotohanan at kapangyarihan ng Diyos. Sa ganitong paraan, pinagtitibay mo ang iyong espiritual na otoridad at kapangyarihan kay Satanas at naninindigan batay sa salita ng Diyos, hindi sa iyong pangunawa. Kapag ang takot, pagdududa, o pagkabalisa ay pumasok, subukang sawayin ang dyablo. Magsalita laban sa kanyang mga pag-atake at igiit ang otoridad ng Diyos sa iyong buhay. Ipahayag ang katotohanan at kapangyarihan ng Diyos at magtiwala sa Kanya na gagawin ang lahat para sa iyong ikabubuti. Habang ginagawa mo ito, magbubukas ka ng bagong antas sa iyong relasyon sa Diyos at matanto ang iyong kapangyarihan laban sa kaaway. Makikita mo na hindi niya kontrolado ang iyong isip. Hindi ka na mapipigilan ng takot at pagkabalisa. Magagawa mo ba ang alinman sa mga ito? Bago mo, narito ang 3 pang paraan upang madaig ang takot, pagdududa, at pagkabalisa. Numero 7. Tumakas mula sa kasalanan. Kapag nakaramdam ka ng takot, pag-aalinlangan, at pagkabalisa sa iyong buhay, kailangan mong maglaan ng ilang sandali upang magmuni-muni. Minsan ginagamit ng kaaway ang pagkakasala mula sa isang kahiyahiyang nakaraan o pamumuhay para tugisin tayo. Kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, ikaw ay isang madaling biktima ng kaaway. Pipilain ka niya sa takot at pagdududa sa iyong kinabukasan. Ang kasalanan ay maaaring magpabigat sa iyo at maging mahirap na makaramdam ng tiwala at panatag. Gayunpaman, kapag tumakas ka sa kasalanan, lumilikha ka ng puwang para sa Diyos na kumilos sa iyong buhay. Sinasabi ng 2 Timoteo 2:22, takasan ang masasamang pagnanasa ng kabataan at itaguyod ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig, at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagtaka sa kasalanan ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa masasamang bagay, kundi tungkol sa paghahangad ng mabuti at tama. Kapag ikaw ay nakulong sa kasalanan, nawawala ang iyong paningin sa plano at mga pangako ng Diyos. Gayunpaman, kapag tumakas ka mula sa kasalanan, gumawa ka ng isang hakbang patungo sa pagbabago. Kinikilala mo na hindi mo ito magagawa sa iyong sarili at kailangan mo ng interbensyon ng Diyos. Habang ginagawa mo, magsisimulang maglaho ang iyong mga takot at pag-aalinlangan na napalitan ng pakiramdam ng kapayapaan at katapangan na kaakibat ng pag-aalay ng iyong buhay sa Diyos. Ang pag-iwas sa kasalanan ay tungkol sa pamumuhay ng isang buhay na nagdudulot ng karangalan sa Diyos at nagpapakita ng mga bunga ng banal na espiritu. Ito ay tungkol sa paghahangad ng katuwiran, pananampalataya, pag-ibig, at kapayapaan. Makakatulong ito na mapabuti ang iyong kaugnayan sa Diyos. At mararanasan mo ang presensya ng Diyos sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kapag lumayo ka sa kasalanan, hindi mo lang dinadaig ang takot, pagdududa, at pagkabalisa. Iniiwasan mo rin ang mga kamay ng dyablo sa iyong buhay. Ito ay magpapatibay sa iyong pagtitiwala sa iyong paglalakad kasama ang Diyos. Hanapin kung ano ang mabuti at tama at magtiwala sa Diyos na gagabay sa iyo. Malalaman mo na ang iyong mga takot at pagdududa ay nawawala, na napalitan ng kapayapaan at pagtitiwala sa presensya ng Diyos. Bilang 8, makisama sa mga mananampalataya na nakabatay sa Biblia. Kapag naging mahirap ang buhay, maaari kang makaramdam ng pag-iisa at pag-iisa, na parang walang nakakaintindi sa iyong sitwasyon. Ito ay isang mabilis na paraan upang tanggapin ang takot at pagkabalisa sa iyong puso. Kaya naman dapat ay napapaligiran ka ng mga taong kapareho mo ng pananampalataya. Ito ang game changer.
Ang mga individual na ito ay maaaring mag-alok ng espiritual na suporta, panalangin, pampatibay loob, at pakikinig kung kinakailangan. Ang isa sa mga pakinabang ng pagiging malapit sa mga taong katulad ng pag-isip ay maaari kang matuto mula sa kanilang mga karanasan at makakuha ng mga bagong insight. Maaari kang makarinig ng isang kwento o patotoo na magpapasiklab ng isang bagay sa loob mo at biglang magkakaroon ng kahulugan ang mga bagay. Napagtanto mong hindi ka nag-isa sa iyong mga pakikibaka na nagbibigay sa iyo ng pag-asa. Kapag bahagi ka ng isang pamilya ng mga mananampalataya, maaari mong ibahagi ang iyong mga paghihirap at takot sa iba na nakakaunawa sa iyong pinagdadaanan. Maaari silang mag-alok ng panalangin, suporta, at patnubay na maaaring maging isang malaking kaaliwan. Maaari ka ring matuto mula sa kanilang mga karanasan at makakuha ng mahahalagang prinsipyo na makakatulong sa iyong i-navigate ang iyong mga hamon. Ang pakikisama sa mga taong katulad mo ay makakatulong din sa iyong manatiling nakatuon sa katotohanan at mga pangako ng Diyos. Kapag napapaligiran ng iba na naghahangad na sundin ang Diyos, madaling hikayatin at suportahan ang isa't isa. Maaari mong ipaalala sa isa't isa ang pagmamahal at pangangalaga ng Diyos na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan at tiwala. Kapag nahaharap sa mga hamon, subukang makipag-ugnayan sa mga kaibigan o miyembro ng pamilya na kapareho mo ng pananampalataya. Ibahagi ang iyong mga pakikibaka sa kanila at hilingin ang kanilang mga panalangin at patnubay. Maaaring mabigla ka sa suporta at paghihikayat na natatanggap mo. Makakatulong ito sa iyo na makahanap ng balanse at maranasan ang kalayaan. Numero 9, sa pamamagitan ng paghaharap. Isang paraan para mawala ang takot ay ang harapin ito. Hindi ka binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan. Minsan tumatakas tayo sa pagharap sa ating mga hamon at ganyan ang pakinabang ng kalaban. Ang paghaharap ay maaaring maging isang makapangyarihang paraan upang mapagtagumpayan ang pagkabalisa. Hindi ito nangangahulugan ng pagiging agresibo o paggalit sa mga tao, ngunit harapin ang iyong mga takot sa tulong ng Diyos. Tulad ng pagharap ni David kay Goliath, maaari mong harapin ang mga higante. Hinarap ni David si Goliath na natakot sa mga Israelita. Gayunpaman, hindi ito dahil sa kanyang lakas. Nagtiwala siya sa kapangyarihan at mga pangako ng Diyos. Ganyan niya natalo si Goliath. Alam ni David na kasama niya ang Diyos na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na harapin ang kanyang mga takot. Kapag nahaharap ka sa mga hamon, natural na matakot. Gayunpaman, kapag hinarap mo ang mga takot na ito, kinakaharap mo sila ng mag-isa at kasama ang Diyos. Kinikilala mo na siya ay mas malaki kaysa sa anumang higante sa iyong buhay. Ipinapakita nito na nagtitiwala ka sa kanyang kakayahan na iligtas ka. Gaya ng pagligtas niya kay David kay Goliath at pinagkalooban siya ng tagumpay. Ang pagharap sa iyong mga takot ay hindi nangangahulugan na hindi ka natatakot. Nangangahulugan ito na handa kang harapin sila kahit na natatakot. Ito ay gumagawa ng nanginginig na mga hakbang na may katiyakan na ang Diyos ay kasama mo. Gumagawa ka ng isang hakbang ng pananampalataya, nagtitiwala na gagabayan ka niya. Kung hihinto ka sa pagtakbo mula sa kawalan ng katiyakan na yon, malalaman mong hindi sila kasing laki ng tila. Mararanasan mo ang kapangyarihan at presensya ng Diyos sa iyong buhay at makakamit mo ang tagumpay laban sa iyong mga takot. Kapag hinamon mo ang iyong mga takot, makikita mo ang mga pagbabago sa iyong buhay. Magiging mas tiwala ka at matapang at mapagtatanto mo na hindi ka nag-iisa at laging kasama mo ang Diyos. Bilang 1-0 sa pamamagitan ng taimtim na panalangin. Maaari ring sirain ng panalangin ang bawat negatibong pakiramdam ng takot, pagdududa, at pagkabalisa sa iyong buhay. Ito ay isang lugar ng katahimikan at komunikasyon sa iyong makalangit na Ama. Maaari kang sumilong sa dambana ng panalangin kapag ang takot ay nagbabanta sa iyong kapayapaan. Ang panalangin ay kung saan makakatagpo ka ng kalmado at ginhawa sa iyong espiritu. Tulad ni David na nanalangin sa Diyos sa mapanghamong panahon ng takot at pag-aalinlangan, maaari kang manalangin sa Diyos at magtiwala sa Kanya na gagabay sa iyo sa mapanghamong panahon. Ang Panginoon ang iyong pastol.
Ibibigay niya sa iyo ang lahat ng kailangan mo kapag tumawag ka sa Kanya sa dambana ng panalangin. Kapag nananalangin ka, hindi ka lang nagsasalita ng mga salita, ngunit nakikipag-usap sa isang Diyos na nagmamalasakit sa iyong buhay. Ipinapahayag mo ang iyong mga alalahanin sa Kanya at nagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan at karunungan na gagabay sa iyo. Nanalangin si Daniel sa Diyos para sa karunungan at pangunawa. Narinig ng Diyos at pinagkalooban siya ng banal na karunungan. Sa katulad na paraan, ang panalangin ay nag-aalok ng isang daluyan upang lapitan ang iyong Ama tulad mo. Halika kasama ang iyong mga pasanin at pagdududa. Ilagay silang lahat sa harap niya. Sa panalangin, isinusuko mo ang iyong kahinaan at limitasyon sa harap ng Diyos. Binabago niya ang iyong espiritu at binibigyan ka ng lakas kung saan ka mahina, kagalakan kung saan may kalungkutan, at kapayapaan kung saan may pagkabalisa. Tinutulungan ka ng panalangin na tumuon sa katapatan at mga pangako ng Diyos. Kapag nananalangin ka, ipinapaalala mo sa iyong sarili na ang Diyos ay mapagmahal, mabait, at makapangyarihan. Nagtitiwala ka sa Kanyang kakayahan na gawin ang lahat para sa iyong ikabubuti, kahit na ang mga bagay ay tila hindi sigurado. Kapag tinakot ka ng mga pagsubok, tumakbo ka sa Diyos. Pumunta sa iyong lugar ng panalangin at ipahayag ang iyong nararamdaman sa Kanya. Tandaan na ang Diyos ay laging kasama mo at nakatuon sa pagtulong sa iyo na malampasan ang iyong mga takot. Habang nagdarasal ka, makakatagpo ka ng kagalakan at madarama ang isang nakakapreskong kapangyarihan na dumadaloy sa iyo. Kapag nananalangin ka, nakikipag-usap ka sa Diyos at nakikinig sa Kanya. Binubuksan mo ang iyong puso at isipan sa Kanyang patnubay at karunungan. Makakatulong ito sa iyo na maging mas angkop sa Kanyang boses at maging sensitibo sa Kanyang pamumuno. Maniwala ka sa Diyos ng buong puso at huwag manalig sa iyong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, pasakop ka sa Kanya at itutuwid niya ang iyong landas. Habang naglalakbay ka sa mga hamon, makakatagpo ka ng mga sandali na sumusubok sa iyong pananampalataya sa Diyos. Sa mga sandaling ito, natuklasan mo ang iyong antas ng katatagan at ang kapangyarihan ng iyong relasyon sa Diyos. Kapag ang pagkabalisa ay gumagapang, ang panalangin ay nagiging linya ng buhay na nag-ugnay sa iyo sa kapayapaan at patnubay ng Diyos. Sa katahimikan ng panalangin, makikita mo ang lakas ng loob na harapin ang iyong mga takot, magtiwala sa mga pangako ng Diyos, at maniwala sa Kanyang plano para sa iyong buhay. Ito ay isang paglalakbay sa paglago at pag-aaral na manalig sa Diyos kapag hindi mo kayang mag-isa. Habang nagdarasal ka, nawawala ang iyong mga takot, napalitan ng kapayapaang higit sa pangunawa. Sa bawat panalangin, mas magiging tiwala ka sa pagmamahal at pangangalaga ng Diyos sa iyo. Matututo kang magtiwala sa Kanya ng higit pa, umasa sa Kanyang lakas, at makahanap ng kaaliwan sa Kanyang presensya. Bibigyan ka nito ng kapangyarihang mamuhay ng may lakas ng loob, pag-asa, at kagalakan, dahil alam mong laging kasama mo ang Diyos. Handa ka na bang makipag-usat sa Diyos? Magkaroon ng pananampalataya na tutulungan Kanyang madaig ang takot, pagdududa, at pagkabalisa. Manalangin tayo. Ama sa langit, ang makapangyarihang Diyos ng sansinukob, Ikaw ay tapat sa lahat ng iyong paraan. Nilikha mo ang lahat ng bagay at hiningahan mo ako ng buhay. Maawain ka sa akin at sinasamba kita. Salamat sa regalo ng buhay. Isang himala na nandito pa rin ako sa kabila ng lahat ng pagsubok at alam kong ito ay iyong ginagawa. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano lampasan ang pag-aalala at pagkabalisa. Aking manunubos, mangyaring awatin mo ako sa bawat kasalanang nagawa ko. Alam ko na ang aking mga paraan ay hindi laging nakalulugod sa iyo. Minsan sinusuway ko ang iyong salita, tinatanggap ko ang mga bagay sa aking mga kamay. Hinihiling ko na patawarin mo ako ngayon at linisin mo ako mula sa kasamaan. Ano man ang pumipigil sa akin na gawin sa iyo, mangyaring ihiwalay ako mula dito. Linisin mo ang aking puso at pakabanalin mo ako. Hayaan akong maging praktikal na instrumento para sa iyong trabaho. Nawa ang aking buhay ay magdala sa iyo ng kaluwalhasyan at papuri habang ako ay nabubuhay. Omniscient God, Ikaw ang soberanong hari.
Walang makahihigit sa iyong karunungan dahil nakatayo ka na walang kaparis. Alam kong ginagawa mong magkakasama ang lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Kaya, Ama, isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Pakisuyong kontrolin ang aking pag-iral. Sa pamamagitan ng iyong paglalaan, gabayan mo ang aking landas sa mga sandali ng kawalan ng katiyakan at akayin mo ako sa isang lugar ng pagpapala. Huwag hayaang madaig ako ng mga pagsubok na ito. Bigyan mo ako ng isang himala na magpakailanman na magbabago sa aking buhay at magbubukas ng mga landas sa karera. Baliin ang pamatok ng pagwawalang kilos sa aking buhay. Jesus, hinihiling ko na wakasan mo ang mga kaguluhan sa aking kasal at mga relasyon. Bigyan mo ako ng kapayapaan at kagalakan sa mga lugar kung saan nakakaramdam ako ng pressure at stress. Bigyan mo sana ako ng biyaya para malampasan ang bawat pagsubok na dumarating sa akin. Napagtanto ko na ngayon na ang kasalanan ay pumipigil sa iyo sa pagtulong sa akin. Tulungan mo akong mamuhay sa katuwiran. Huwag mo akong pahintulutang sumuko sa mga kasalanang umaakit sa akin. Makapangyarihang tagapagligtas, hindi ko kayang labanan ang mga laban na ito sa aking lakas. Kadalasan pakiramdam ko napapalibutan ako at nawawalan ng pananampalataya. Tulad ng isang bata na nangangailangan ng masisilungan, ako'y lumalapit sa iyo, Panginoon, at humihiling na bigyan mo ako ng kapahingahan. Please take over my battles. Binibigyan kita ng buong kontrol. Mangyaring gawin ang imposible para sa mga lalaki. Bigyan mo ako ng pananampalataya kapag ako ay natatakot at nalulula sa pagdududa. Tulungan mo akong alalahanin na lagi kang kasama sa pinakamadilim na lambak. Kapag nababalisa ako at nagsimulang maghanap ng iba pang mga alternatibo, mangyaring ipaalala sa akin na ang iyong oras ay mas mahusay. Hikayatin mo akong nagtatrabaho ka sa likod ng mga eksena para iligtas ako. Kapag ako ay naiinip at napagod sa mga pagkaantala, bigyan mo ako ng biyayang magtiyaga. Tulungan akong maunawaan na mas malalaking pagpapala ang darating sa akin. Hayaang tuminala ang mga mata ko sa iyo at wala ng iba. Habang nilalabanan mo ang aking mga laban, turuan akong magtiwala kung paano mo ito ginagawa. Tulungan akong magpasakop sa iyo sa pagsunod, kahit na wala itong saysay. I-renew ang iyong banal na espiritu sa loob ko, at hayaang magkaroon ng pag-uumapaw ng kagalakan sa aking puso. Habang nahaharap ako sa mga hamon, mangyaring panatilihing buo, at hindi natitinag ang aking kapayapaan. Alisin ang diwa ng kabigatan at laging ipaalala sa akin na humanap ng mga dahilan kung bakit dapat akong magpasalamat sa gitna ng mga laban. Hayaang pukawin ako ng kagalakan ng banal na espiritu na umawit ng mga papuri sa iyo. Habang ako ay sumasamba, bumangon, Panginoon, at baguhin ang aking kapalaran. Pinararangalan kita sa iyong kabutihan at katapatan sa akin. Alam kong hinding-hindi mo ako pababayaan. Sa aking pagharap sa mga kapighasyan, ikaw ay kasama ko, pinapakalma ang bawat unos at sinisira ang takot. Sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan. Salamat sa pagdinig sa aking mga panalangin. Naniniwala akong sasagutin mo ako. Purihin ang iyong banal na pangalan. Sa pangalan ni Jesus ako ay nananalangin, Amen. Kung nabiyayaan ka ng mensaheng ito, bigyan ito ng thumbs up. Ibahagi sa iba at mag-subscribe sa channel na ito upang ma-enjoy ang higit pang mga video tulad nito. Pagpalain ka ng Diyos.